Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Lunes. Pila katalamnan sa Iloilo, ginakulang na sa supply sang tubig. Ginahanglan na sa mga mangunguma nga magamit sa motor sa pagpatubig sa ilang humayan. Police Major nga ginpahayag protektor sang sindikato sang smuggled cigarettes sa Negros, ginhingadlan na. Duha ka grupo sang kalalakinan nagrambol sa plaza sang Dumangas, Iloilo. Duha ka US citizens kabahin sa 19 nga napatay sa engkwentro sa Toboso. House inquiry ginaduso sang grupo nga Human Rights Advocates of Negros. Kag President Ferdinand Marcos Jr. ginpangunahan ang pagpanumpa sa masobra 8,500 ka na-promote nga mga manunudlo kag school heads sa Western Visayas sa Rojas City. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, pila ka mangunguma nga naghingagaw sa third cropping, problema ang kakulang sang tubig. National Irrigation Administration ginapanghandaan naman ang posibilidad sang strong El Nino. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagatululupad ang mga motor sa siningabahen sang sapa sa Barangay Bantod, Fabrika, Dumangas. Ang mga ini ang ginagamit sa pagpasuyop sang tubig nga ginasupply sa mga talamnan sa tupad lang sini. Mga napulo ka hektare nga humayan pang wala na ani sa among nga lugar. Humalin sa pagsabog sa third cropping. Nagasalig na lang ang mga mangunguma sa pagpasuyop. May irigasyon man sa katupad sini nga barangay apang ang tubig hindi makalabot sa ila talamnan. Bangod sa gasto sa diesel, wala na ang mga ini nagalaom nga makaginansya. Minsan ano lang sir, magtunga ta, patas-patas lang, why na siyang mahimo mo. Kaya kung pabayaan mo, wala kang nagitbulon. Humalin sa Marso, tubtob sa mga Abril, pila ka river irrigation system sa temporaryo nga ginpasiradhan. Magluwas lang sa mga halaor RIS nga nagaserbisyo sa Dingle, Putotan, Barutak Nuevo kag Dumangas. May pila sa mga ini ang pagabuksan sa Mayo bilang preparasyon sa first cropping. Apang magluwas ini, ginapanghandaan man sang ahensya ang ginalauman pagluntad sang very strong El Nino. Magluwas sa pagpaninlo sa irrigation canals para tayuyon nga makailig ang tubig. Ginatunan man ang pagpatuman sa scheduling. Say for example, ang ining area, hamoning for this week, hamonin na mapatubig lang. So the other week, dito raman sa isa, so on and so forth. No? Sang damlag lang ginsuhestyon sang grupo nga Philippine Movement for Climate Justice sa gobyerno nga magdeklarar sang National Climate Emergency. Ini ang kasunod sang drought nga nagaka-eksperyensyahan na sa pila ka bahin sang Luzon. Wala pa sa sabatang gobyerno kaangot sini. Apang kun matigayon, nagalaw ang mga mangunguma nga makabenepisyo man. No, basi kung natagan mo tiyadi pa sa mangunguma man di samon kun. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros, kag panay makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo ginisalamat. Police Major nga ginapahayag protektor sang operasyon sang smuggled cigarettes sa Negros Occidental giningadlan na sang DILG. Nakatutok kay Eileen Bedreso. Duha ka production sites ng smuggled cigarettes sa Bacolod City kag Bago City ang ginraid sang kapulisan sang Abril 21. Naglabot sa masobra 799 million pesos nga balon sang raw kag finished product ng mga sigarilyo ang na-recover sa operasyon. Sa Biyernes, nagpadulong si DILG Secretary Junvic Rimulya, kaupod si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Negros Occidental. Sa press conference, ginkumpirma ni Rimulya nga ginaimbestigahan na ang Police Major nga ginapahayag nagaserbe nga protektor sang sindikato sa likod sang iligal nga operasyon. He is currently undergoing debriefing, but we believe that he is not acting alone. So, mas extensive pa ang ginagawa namin investigation. Kainas ng aga, ginpangalanan na ang Police Major. Ang pangalan ng police ay si Police Major Edgar Tonico, CIDG, Bacolod City. Kaya nung ginawa namin yung operations, hindi namin ginawa ang CIDG or PNP ng NIR. Ang ginamit namin pang operations ay CIDG Cebu at saka CIDG Main dito sa NCR. Si Police Major Edgar Tonico Jr. ang nagaserbe subong nga head sa CIDG Bacolod City Field Unit. Wala pa inisang reaksyon sa pahayag ni Secretary Rimulya.
Napulo ka Chinese nationals ang naaresto sa operasyon kagkaron yara na sa kustudiya sa CIDG-6. May nadakpan man nga 15 ka individual nga kalaban ng trabahante sa duha ka sites. Nagwa sa investigasyon nga sang 2025 pa nag-umpisa ang illegal nga operasyon. Monthly na po-produce nila dito ay humigit kumulang ng 250 million pesos worth of cigarettes every month. Sa 250 million pesos na yon, zero taxes. Sa 250 million pesos na yon ay sa 8 months, tingin namin humigit kumulang ng 2 billion ang kinita nila sa operations dito. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, grupo sa mga kalalakian nagrambol sa plaza San Dumangas, Iloilo. Insidente nakuhaan sang video. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita na paginubot-gubot sa mga kalalakian sa sininga video. May pilaman kakababainan nga nagapatunga. Tubtob nga naglabot sa punto nga may lalaki nga ginpulihan kastigo. May araman sa nagapanghaboy sang bato, kag sang ulihi. May nagpanglagas nga ang isa, bit-bit pa ang malaba nga baratiha. Ang insidente ang natabo sa kilid sang gym sa plaza sang Dumangas, Iloilo, sa bahin sang barangay Lopesayna. Pasado alauna, Domingo sang kaagahon. Sunod sa punong barangay, wala inisang pumuluyo nga imbolbado sa kinagamo. Ang duha ka grupo nga naginamo, lunsay kuno mga residente sang katupad nila nga mga barangay. Posible kay may lamisa, posible ba si gaidi sila or well, dito lang ano kung soft drinks sa lamisa or limnon. Isa sa ginalantaw nga kabangdanan among suyay sa magtimbang nga bahin. Sa pihak sang Itabo, wala man sa nagpalabot sa reklamo sa barangay. Suno sa punong barangay, may mga tanod sila nga nagabantay sa plaza. Apang tubtub alas 12 lang sa tuwang gabi ang mga ini. Antes pa man nagluntad ng rambol, ginkasugtan ng ahugto ng seguridad sa lugar bangod sa naghilapit nga fiesta sang Banwa. Apang buwas pa, suguran ang implementasyon sini. May schedule din hatag ang Banwa at sa duty da sang makaugmet ang mga tanod. Magluwas sa mga tanod, may pulisman nga nagabantay sa lugar. Apang nakalumbos lang kuno ang mga ini sa nagluntad ng ginamo. Sa nagbalik ang kapulisan, wala na sila sa naabtan. Ginatinghuan pa subong nga matumod ang mga imbolbado sa ginamo para mapatawag sa ilang mga barangay nga ginaistaran. Hindi pa man matumod kung may mga minor de edad nga nadalahig sa ginamo. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, President Ferdinand Marcos Jr. ginpangunahan ang mass oath-taking sa masobra 8,500 ka na-promote nga manunudlo kag school heads sa Western Visayas. Si Kim Salinas nakatutok live sa barangay Buhang Haro, Iloilo City. Kim? Jert, ko sa muna, nag-retire lang ang madamo nga mga manunudlo nga wala na promote, inaasa karon na ginasolusyonan sa idalom sang Expanded Career Progression Program. Ang masobra 8,000 ka mga manunudlo nga nagpanumpa kay nasangaga ang kabahin o ang pinakamadamo sa pungsod sumugod nga ginpatuman ang layi. 35 katuig na sa serbisyo ang 56 anyos nga manunudlo nga si Nilda sang Alegria Elementary School sa Sibuna, Guimaras. Apang, kaysa pa lang ini na-promote. 2012 pa ini sang ulihin na-promote. Apang matapos ang 14 katuig, na-promote na gidman siya liwat. Abi ko ma-retire na lang ko nga teacher 3. So, 56 na ko. Mga 35, 36, 45 plus. Si Nilda, ang isa sa 8,566 ka-teachers kag school head sa Western Visayas ang nagpanumpa sa Villarreal Stadium sa Rojas City, Capiz, kay nasangaga. Ang mass oath-taking kaina ang pinakamadamo sa pungsod. Ini ang ginpangunahan mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa iya mensahe, ginpakigbahin sang presidente nga dako ang iya respeto sa mga manunudlo nga nagasakripisyo sa pagatubang sa mga panghanggan sa pagtudlo. Gani nagakadapat lang nga sila ang i-promote. Mas pinalawak ang inyong oportunidad sa pag-angat ng akma sa inyong kakayahan at piniling trabaho. Sumula noong Agosto 2025 hanggang ngayon, halos 80,000 teachers, 79,230 teacher at school head sa buong bansa ay na-promote na.
Hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1. Kabahin ng oath-taking sa Expanded Career Progression System sa gobyerno nga tuyo mapadasig ang career advancements ng teachers. Kadamaan sang na-promote ang halin sa Division of Aklan nga naglabot sa 2,467, Capiz nga may 2,191, Iloilo Province nga may 2,005. Suno sa mga manunudlo, dako nga bulig sa ilang promotion para sa ila kinanglanon pinansyal. Paagi man diri, mas mapamaayo nila ang ila pagtudlo. As a teacher, kinanglan gid namon nga himuon ang amon nga pinaka-part sa amon nga students. So we're here na para equip ang amon nga students. Suno sa Department of Education, promoted sa gihapon bisan wala nakatambong sa seremonya. Ang effectivity sa promotion ang base sa date nga nabutang sa ilang appointment papers. Papasalamat tayo sa mga guro and of course, alam naman nila na hindi ito madali pero and yet binadgetan po ito, prioritize po ito ng ating mahal na Pangulo. Dugang pa nga benepisyo para sa mga manunodlo sunod sa presidente ang 10,000 pesos nga teaching allowance sa school year 2025 to 2026. Ginahatagan man sang priority access ang mga manunodlo para sa affordable nga pabahay sa idalom sang pag-ibig. Magluwas sa oath-taking ceremony, ginpangunahan man sang presidente ang pagbanagdag sang tag na 10 ka kilo nga bugas sa 500 ka mga senior citizen, PWD, kag solo parents sa covered gym sa Barangay Milibili sa Rojas City. Target sang administrasyon nga makapromote pa sang masobra 20,000 ka mga manunudlo kag school heads sa pungsod subong nga tuig. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Balantayin mga kapuso, 7 ka beses kami na record ng ash emissions sa Bulkan Canlaon sa sulod sa 24 oras suno pa sa reports ng FIVOS. May kalawigon nga pulo, tubtob 40 minutos ang pagbugas ng bulkan. Sa kaso nga may upod nga abo, naglabot sa 1,100 meters ang katason sang plume nga ginpagawas ng bulkan. Nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon. Wala naman sa na-record sa ashfall o kunya ashfall sa pinakauling nga pag-monitor sang FIVOS. Mga kapuso, may isa pa gid ka round sang big time rollback subong nga semana sa diesel kag kerosene. Sunod sa Department of Energy, 12.94 pesos kada litro ang rollback sa presyo sa diesel. Samtang sa kerosene, 15.71 pesos kada litro ang iganubo buwas April 28. Apang may pagsaka naman sa presyo sang gasolina nga 53 centavos kada litro. Inina ang ikatatlo nga semana nga may rollback sa diesel. Bantayan. Duha ka US citizens kabahin sa 19 nga napatay sa engkwentro sa Toboso. House inquiry ginadusos ang grupo nga Human Rights Advocates of Negros sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. 12 kabaragin lamon sa kalayo sa mga nagluntad nga sunog sa Iloilo City kag Bacolod City. Nakatutok Kim Salinas. Pasado alas 7 Biyernes sa gabi, ginlamon sa kalayo ang 7 ka mga pamalay sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City. Sa video sa isa ka residente, makita nga nagalinupok pa ang fireworks nga ginapatian, nakastak sa isa sa mga balay nga nasunog. Lakip sa mga nasunugan ang pamilya Wendam nga wala gid may nasalbar nga gamit. May nakatiyan kami pala sa tiyak balay nga nagasingkitan. Nagwa ko tayo yung bala ay kung ano ko bala ha, nakabuo ko na. Magbalik ko yung sa among balay ka nagpapalo kayo sa pamilya ko nga kung may sulog, may sulog. Wala lang makuha ninyo, wala ninyo. Partially damaged naman ang balay isang residente nga si Lian. Diyan patalo na ng switch para hindi magkakaroon sa sulog naman. Nagsulog abo, pag-abot naman. Base sa assessments ng BFP, naglabot sa 195,000 pesos nga halit ang ginbilin sa sunog. Ginaimbestigaran pa ang gintunaan sini. Apang isa sa mga ginatutukan ang palyado nga linya sa kuryente. Nagtakas ang result sa CCTV as well as ang electrical wires para ma-verify kung may fault na natagpo. Sa Barangay 2, Bacolod City,
4 ka mga balay ang totally gutted sa sunog sang Sabado. Ang ini nga kalayo, ginhalinan sa kandila mga na bayaan sila panimalay. Masobra 20,000 pesos ang ginbilin nga danyo sang sunog. Ginlamon man sang kalayo ang isa ka balay kag porson sang kaiping nga balay sa barangay Sumag, Bacolod City. Sa kusina sang isa ka balay, naghalin ang kalayo suno sa BFP. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pasado alas 7 Sabado sang aga, sang natalupangdan ang langis sa hunasan sa barangay Hoskin, Hordan, Guimaras. Sunod sa punong barangay, ini ang ginabulubanta nagasakop sa 300 tubtob 500 metros ang hunasan sa duha ka sityo. Bangod sa kahangawa nga ini ang makaapekto sa pumuluyo kag sa ila palang abuhian, gilayon nga ginbululigan nga makuha ang langis. Ginklaro naman sa otoridad nga hindi bunker fuel ang nakitaan sa hunasan kundi langis nga posible nagikan sa makina sang barko nga nakadock sa lugar. Padayon pa nga ginausisa sang Coast Guard sa Guimaras kundi ingid naghalin ang langis. Usually ordinary oil lang naman yun, sir, at saka minimal lang po yun, at as of now okay naman na din yung shoreline natin, na clear naman po. Duha ka US citizens lakip sa 19 nga napatay sa enkwentro sa Toboso Negros Occidental. Yaring balita nga aton gintutuka. Ginkumpirma sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga lakip sa Daylile Prijoles. Kagkay Dana Renes Horem sa 19 ka mga napatay sa enkwentro sa Toboso sa tiniligdan ni Simana. Sa reports na natipon sang NTF-ELCAC, nagwa nga sang 2012 pa konektadong PhilAm nga si Lyle Prijoles sa Dakbayan USA antes pa man ini nagpadulong sa Pilipinas. Marso 2026, ginapatihan niya separado nga nag-abot sa pungsod ang duha kag nagpadulong sa Negros Occidental. Nagpasalig ang NTF-ELCAC nga maghihimo sila sang tikang agon marikawan ang pareho nga insidente. Nagpanindugan ang grupong Apolinario Gatmaytan Command nga kabutigan ang pila ka pahayag sa militar. Ang unit nga nakabunggo sang AFP, isa ka squad nga armado sang 7 ka armas lamang. Baliskad sang ginatikal sang AFP nga ang 19 nga napatay, mga armadong ini nga grupo naglunsar sang community work sa mga area kung sa diin ara ang baskog nga paghimakas sang pumuluyo. Ini man nga mga area ang may mga malala nga mga kaso sang militarisasyon. Samtang, ginumpisahan na sa Commission on Human Rights ang independent investigation sa natabong enkwentro. Suportado sa human rights group ang tikang sa CHR good mahatagan sa usisya ang kamatayon sa 19 ka mga persona. We consider them as a hero. Heroes not because he chose to hug the struggle in the fight of the peasantry of Negros for social justice. Opo Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, heat index sa Dumanga sa Iloilo kag Iloilo City naglabot sa danger level sang weekend. Si John Sala nakatutok. Nagatagi ti ang init apang naka-jacket si Michelle bilang proteksyon sa iya panit batok sa silak sa adlaw. Siyempre sa mga panahon tama gid ka init kag ang init makasunog sa aton nga panit. Nagapahunay-hunay naman si LV samtang nagainom sang milk tea. Siyempre pag makainom ka sang malamig do makahagan-hagan sang ginabatsyag mo kay grabing sang init mo. Pabor sa pamuyan ni Line G ang tiyempo tungod mabakal ang baligya sini nga palamig diri sa Dumangas Plaza. Apang pati siya nagabatsyag man sang tuman kainit. Mas umong towel kagi buta mo sa ulo para do hindi masyado mainit bala. Naglabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dumangas ang Sabado, samtang 43 degrees Celsius naman sa Iloilo City. Pareho nga yara ini sa danger level category. Gani pahadumdum sang pag-asa, likawan ang ma-expose sa init. Delikado na ito sa mga kababayan natin na mga may meron ng medyo may edad na lalo na sa pag yung ating heat index ay umabot na sa danger category, nasa 42 degrees Celsius and above. Mag-ingat tayo and then wag tayong masyadong mag-expose sa masyadong sikat na araw, lalo na sa mga oras na mula alas or 11 hanggang 3 o'clock ng hapon.
Upod Carmel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, lalaki patay sa tiro sa gwa sa simbahan sa Barangay Singkang Airport. Sa Irene Pedreso nakatutok. Ginbawian sang kabuhi ang ini nga lalaki matapos gintiro sang wala pa makilalang nga sospek sa gwa sa simbahan sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Natabo ang insidente alas 3:30 sang Domingo sang kaagahon, Abril 26. Ginkilala ang biktima kay alias Jojo, 46 anyos, sa barangay Pahanukoy. Sa investigasyon sang kapulisan nga may ginahulat nga tabuon ng biktima, antes gintiro sang persona nga sakay sa motorsiklo. Bali, may ano ni siya, may transaksyon ni siya. Nga dito nga ni nga kagahon nga nagkuha siya dira, nagkanto siya dira sa area nga na. Kaya may transaksyon siya. No, tapos ang ending sa transaksyon niya is labayan siya sang suspect nga na, sang tawag namon ni Hitman Media. Patal nga pila sa dughan kag iban pa nga parte sang lawas ang ginkapatay sang biktima. Ginapahayag sang kapulisan nga may record ini sa illegal nga droga. Kaibilan mo sa background check naton sa aton nga biktima, may mga kaso ni siya. Isa na sa mga pwede maging transaksyon niya tayo. Nagpamalibad nga magpa-interview ang himata sang biktima sa ginpadulungan sa news team. Wala kuno sang malaing nga record sa barangay ang biktima suno sa pila ka mga residente. Ang mayo pa na gani sa amon di sa binulan di sa makapuli. Padayon ng pagtipon sang kapulisan sa posible kuha sang CCTV malapit sa natabuan sa insidente agud matumod ang sospek. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga puso, aresado naman ang 5 persona, laki bang 2 ka minor de edad, matapos makuhaan sa suspected Cebu sa ginkasa nga drug bypass operation sa bahin sa Barangay Lumbia, Estancia, Iloilo. Subject sa kabunisan ng 38 anyos si alias Boy, isang high-value individual kag residente sa lugar. Naglabos sa 3 million pesos ang balor sa ginapatyan Cebu nga nakumpiskar sa kapulisan sa operasyon. Mga kapuso, sa presensya sa mga representante sang Environmental Management Bureau 6, kaguton menro, nagatubangay ang tagdumalahan sa isa ka dressed chicken storage facility kag mga apektadong residente sang baho nagikan sa suba sa Barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo nga nagsugod sang Marso. Ang baho ang ginatudlo nga nagikan sa wastewater sang pasilidad nga nagailig sa suba. Ini man ang ginapatian rason sang pag-itom sang tubig sa suba. Bangon sini, ginmanduan ng storage facility nga kay uhon ang ila waste disposal. Zero discharge until makorek ang ilang wastewater treatment facility. Kag wala sila sang zero discharge as long as wala sila sang discharge permit. Mga kapuso ko ni kumpara sa nagligad nga simana, mas mabatyagan na ang tuman nga init. Easterly ang padayon nga nag-apekto sa halos bilog nga pungsod kag nagadala sa mainit nga tiyempo. Buwas, base sa latest forecast ang pag-asa, siyam ka lugar ang posible maka-eksperyensya sa Danger Level Heat Index. Kalabanan niya sa Southern Luzon kag Visayas. Pero bisan mainit, nagapabilin sa gyapon ng tsansa sang ulan o kung thunderstorms sa datos sa Metro Weather. May tsansa sang ulan sa Capiz, Antique kag Negros Island Region. Mga puso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. May bago nga tikang mga sangre para lutuson ang grupo ni Gargan. Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang, paano bala buligan ni Eman si Joey? Paano bala pamatuda ni Andrew iya mga duda? Bantayan inatanan mga kapuso sa Never Say Die 8:55 sa atong GMA Prime.
Samtang matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Kag ina mga kapuso ang mga pinakadalagko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Jerth Rhodes, Charlatan. Kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto, tubtub subong, matuod nga serbisyo gidla.